Let's declare our covenant tool of the J1 Church. Luke 4:18 to 19. Go. The Spirit of the Lord has upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the anointed one. Hallelujah. Father Lord, tigasin naman natin ang ating J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Hallelujah. Pakilala muna po ako sa inyong lahat para po sa hindi ko nakakilala. Alam ko nakakilala sa akin dito ng malaliman yung mga purple team. Yeah! Joke. Ay, at kami nakabuo na ng medyo malalim-lalim na connection within the group of purple team. Para po sa lahat, ako po si Brother DJ Gonzalez. I am a servant of God. It's ating nagsaserve po sa ministry ng Anointed Professionals and as well sa AG Balete. Before that, ako po ay isang electrical practitioner. I am a licensed registered master electrician by profession, and I worked in a company back then sa Laguna. Tapos nabiyayaan ng Panginoon makapagtrabaho sa abroad sa isang barko sa Amerika. At ang role ko na po ngayon, ang role na biniyayaan ako ng isang negosyo. At the same time, binigyan ako ng pamilya. Kasi nung bago ako umalis ng barko, ako po ay binata. Nung dumating ako dito, nagkaroon akong asawa. And that's a favorite role para sa akin ngayong panahon ito. Well, now, I am a husband to my wife Raquel, and I am a father to my son Joshua, and my favorite role is being the servant of the living God, na katulad na inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa magkwento ko mabilis, ako ay part ng discipleship namin sa aming anak kasi I believe na ang pinaka malaki yung chance na may sama mo sa langit o ma-disciple mo kasi binibigyan tayo ng ating mga life group na sa ating mga masipag na mga pastor, sa ating mga leaders, we are given this mga tao na dinidisciple o inaalagaan o dinanourish, pinapakain para mas maging malalim ang pagkakakilala sa Panginoon. But I believe the highest chance na may sama mo sa langit o may ipakilala mo fully ang Panginoon ay yung mga anak mo. And our family is our first ministry. Tayo yung magpapakain sa kanila, mag-nurse at mag-a-usher papunta sa Panginoon sa mga batang ito. And part ng aming discipleship, aming mag-asawa, kami ay may kasunduan na ang Sunday is non-negotiable, it's God's day. Araw-araw tuwing Sunday, kasama namin si Joshua. Kahit na yung anak ko ay 3 years old toddler, siya ay kasama namin doon para makarinig, makita yung community at yung culture na bawat Kristiyanong nanatuto na nananampalataya sa Panginoon. At sa biyaya po ng Diyos, ang J1 Church ay merong thunders room na makikita mo doon yung mga batang ages 1 to 3. So, para sa mga may mga anak o sa mga titas of Batangas o titos of Batangas, para effectively kayo makaparinig ng salita ng Panginoon habang may nagpipreach, dalhin niyo po sa thunders room. Doon ay meron silang mga laruan, meron mga bahay kubo o mga slide na magiging busy sila habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. At napakarami ko nang na-witness doon sa loob ng thunders room na yun. Ang kusikit ng mga bata nakita mo yung parang naaalala mo na ikaw, ganito pala ako ng bata, makulit. Ganito pala ako ng bata, adorable. Pero not all that. Hindi lahat ng bagay na nakikita mo adorable. Makakakita ka na rin doon ng mga batang mamaya nagkakagatan na, nagtutulakan na, nagkakasakitan na. Why? Dahil meron silang gusto na hindi nila makuha at they are resorting to violence para makuha yung mga bagay na yan. Nakita ko nga yung mga bata doon ang saya-saya na una. Nag-preparation worship, nagkakantahan, mamaya naglalaro na. Mamaya nag-iiyakan na, tutulakan na, may nadiri magulang, tatakbo na yung mga magulang para i-rescue yung anak nila. Well, here's a picture na makikita niyo po doon sa thunders room. Yan, mga ganyang edad.
Mga ganyang edad, makakakita ka na agad ng mga kahindik-hindik na mga ginagawa sa mga bata, in their kakapwa bata. At kapag yung mga bata ngayon, hindi na tutukan, eh, they will grow into youth. Mga bata na estudyante na, mga nag-aaral na sa ating mga paaralan. And I myself was one of these students na nakita nang lumabas sa akin yung pagiging pagiging rebellious. O yung mga, ako yung, my father can testify to this. Ako ay sakit ng ulo. Ako ay naging, I fell into vices, yung mga ilaw, sigarilyo, naging sakit sa ulo ng mga magulang. At biyaya ng Lord ay na-rescue naman ng Panginoon. But what I'm telling you is this, there is something that works that is inside of every human being. Now, when not dealt with, will result into what? Into intensified sins. Kapag this is a picture of Woodstock 99. Sino pong mga nabubuhay na noong 1999? I believe maraming nakakaalam niya na. Yung Woodstock 99 is an event in the US kung saan sila ay it is designed o ginawa ito to mimic the event of Woodstock 1969. At yung 1969, ang pinopromote nila ay peace and unity. But itong 1999, Woodstock 1999, ay dinaluhan ng napakaraming tao, 35,000 na mga kabataan at mga nasa mga edad na. Ngayon, ang design ba niya po ginawa to mimic the 1969 of unity and peace. But what happened? Anong nangyari? Chaos. Nagkaroon ng, as you can see, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng mga hipuan na doon, nagkaroon na ng mga bagay na kagilala. So, sa isang event na dapat ay mag-radiate ng peace and unity. Why? Because bata pa lang, ang bata, hindi mo naman kailangan turuan ng kasamaan. Ang tinuturo sa bata ay good manners and right conduct. Dahil hindi nila alam maging mabuti, ang alam nila ay maging masama. Naka-engrave na sa puso natin ang pagiging masama. Why? Because Jeremiah 17 verse 9 tells us, the heart of all things, above all things, is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? The Bible tells us this, that we are born with a heart na punong-puno ng kasamaan. Sinabi nga walang sinong nakakaalam kung gaano ito kasama. Kaya bata pala nakita niyo yung progression from a toddler na nangangagat to a rebellious teen na sinusunod yung siguro mga teenager dito. Wala na siguro pala. Wala nang matigas sa mulo teenagers sa Team Balete dahil nakakilala sa Panginoon. But sa mga youth na hindi pa kilala ang Panginoong Jesus, they tend to be rebellious. Gagawin yung mga bagay na gusto nila within their power. Sa kanila they may result into violence o kaya naman manipulation. Why? Because the heart is wicked above all things. It is sick. Wala nakakaalam kung gaano kasama ang puso ng tao. Even si David, kung sa tayo naman nakapag-aral na sa Bible study, na-mention natin si David. David is known as a man after God's own heart. Si David mismo, sumusunod. He's chasing after God. Yung mga gusto ng Panginoon, he wants to honor God in everything that he does. Pero si David, he still fell into sin. Why? Because of adultery or the sin that lurks sa kanyang paligid. Si David, he fell into adultery because siya'y na-tempt. Ngayon, si David, nung siya'y na-tempt, he requested for a clean heart. Alam niya yung kanyang puso ay sumasama na. Kaya sabi niya sa Psalm 51, create in me a clean heart, O God. Psalm 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Yan ang sabi ni David, humingi agad siya ng puso na malinis. Kasi he knows that yung kanyang puso ay contaminated na ng kasalanan. That's why he requested for a new heart. Bakit? Ano ba yung laman ng puso ng tao? Tinanong Panginoon, may nagtanong sa Panginoong Jesus. Yung bang lumalabas sa bibig, yung bang
pumapasok sa bibig ko, nakapagparumi sa akin. Hindi. Yung lumalabas sa bibig mo, nakapagpadumi sa iyo, that those things defile you. Why? Because what you say is what is within your heart. At nung binuklat ng Panginoong Yesus ang puso ng tao, ito yung laman. Mark 7:21 verse 22 says, "For from within out a person's heart come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness." Tagalogin natin. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahalangan. Ito ang content ng puso ng tao. Wala sinabi ng Panginoon in general, lahat tayo. Sapagkat ito ang laman ng puso ng tao. It's as if kinuha ng Panginoon ng puso, dinaisek, at kung binuksan, ito ang laman. Kahalayan, mga kalunya, pandaraya, so on and so forth. So nothing comes out of us is good. Paano yan? Paano tayo makakarating sa langit? Paano na yung command ng Lord, be holy for I am the Lord your holy? Is this even possible with this heart? With this heart na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng evil thoughts? Ay pangako ang Panginoon. He said, in Ezekiel 36:26, "I will take your stubborn heart and give you a new heart, and a desire to be faithful. You will have only pure thoughts." Okay, may pangako ang Panginoon. Tatanggalin ko yung puso mo, sabi sa ibang translation, "I will give you a responsive heart. I will take out that stony heart." Kasi yung puso natin matigas dahil sa kasalanan. Ang ibibigay daw sa atin ng Panginoon is a heart that is tender, o a heart of flesh that is responsive. Kasi yung pusong matigas, hindi na magre-responsive sa kahit anong sabihin niya. Meron na siyang sariling kagustuhan, meron na sariling will. But God will give us a new heart that is tender and responsive to what? Responsive to all His commands and decrees. Amen. Sensitive heart, a heart of flesh na tender, na malambot, na handang sumunod sa Kanya. Palakpan natin ang Lord. Kasi meron tayong pusong innate, built-in sa atin yung kasamaan. Pero may pangako na bibigyan tayo ng panibagong puso. That's what we're going to talk about tonight. The purpose of a new heart. Hallelujah. Praise God. Okay. Dala tayo po ay Bible study, so dapat tayo may dalang Bible. Sino po may dalang Bible? Praise the Lord. Okay, Bible app. Maganda. But we are encouraging everyone sa atin, have your Bibles with you during our Bible studies. Ang Lord, ito po ay application, itong cellphone application, madaling mawala ang mga thoughts na na-reveal sa atin. Pero once na sa Bible mo kinuha, sa Bible mo binasa, nag-drive mo sa iyo, you can madaling ibabalik ng Panginoon yung remembrance na yun. Okay. Hallelujah. I would like to talk to you about a story about someone na we are very familiar with this disobedience. Si itong haring ito, siya yung unang hari ng Israel. Siya nakikita ng mga tao, pag naalala, na ito yung tao na nag-iinggit sa sunod na hari. Siya yung gustong pumatay sa hari na bagong anointed ng Panginoon. He was the king who clings unto the kingdom more than the presence of God. Anyone knows who is this king? He's the first king of Israel, is King Saul. Yun ang pagkakaalala natin kay Saul, na siya'y sobrang sama, na siya'y masama, may ang nilabag niya ang utos ng Diyos. Dahil sa kanyang disobedience, the presence and anointing of God was taken away from him. At nung tinanggal sa kanyang kingdom ng Panginoon, he chased after it. Hinabol niya, sabi niya, sayaan mo ako mag-worship sa Panginoon para hindi naman ako mapahiya sa elders ng ating bansa, which is Israel. But hindi naman si Saul, hindi naman siya nagsimula na siya ay masama, doon lang siya nakilala. But there was a time in Saul's life when there was the glory of God dwelling unto him. If you have your Bibles with you, you can open it in 1 Samuel chapter 10, verse 9. Pabasahin ko po ito sa NLT version. As Saul turned and started to leave, God gave him a new heart, and all Samuel's signs were fulfilled that day. Hallelujah. Ito po yung panahon na ang Israel gustong gumaya sa mga karating ng mga bansa. Dahil nakikita nila yung mga kanilang bansa, may mga hari, mayroong mga taong nakaupo sa trono.
Eh, ang Israel lang ay pinapamuluan nino. Meron ding hari ang Israel. Pero ang hari ng Israel ay sino? Ay ang Diyos. And God is Spirit. So, hindi nila nakikita. Wala silang visible na king na nakikita sa trono. Kaya sabi ng mga tao, kasi matandaan na sila namumuno sa kanila, yung spiritual leader nila, who is Prophet Samuel. Sabi nila, matanda ka na Samuel, at yung mga anak mo, hindi mo katulad na righteous. Bigyan mo na lang kami ng hari. Sabi ng mga tao ng Israel. And sabi ng Diyos, sige, pagbigyan mo sila, for they are not rejecting you, they are rejecting me, who is the King of Israel. God Himself is the King of Israel. Kung tayo ay kung ang Pilipinas ay merong presidente as its leader, ang tawag sa ating form of government is democracy. About in the Western civilization, sa may mga kingdoms, they are called monarchy. Ngayon, sa panahon ng Diyos na nag-ahari sa Israel, this is the time where there is theocracy within the kingdom. Ang hari, ang Diyos na nag-ahari sa nation of Israel. And they are rejecting God. Pero po, gusto nilang palitan ng panibagong hari yung Diyos na. Kasi nga, dahil hindi lang nila nakikita. Sabi nila, baka mas effective kung meron tayong hari. Okay. Ang Diyos ang mga tao nag-request ng hari. But, the Lord appointed one. Ang Panginoon pa rin nasunod kung sino ang nakaluklok. Okay? Parang mapapunta sa politika itong akin. Pero anyway, let's pray for, ito ay ano lang po. Ito ay commercial lang. Hindi, maybe our leaders, nakikita natin na hindi desirable yung mga pinagagawa nila, yung mga results ng kanilang mga actions. But we Christians, we are not the one to condemn them. Hindi tayo yung isa sa mga nang babash. We are the only people who will pray for our leaders. Even when they are wicked, honor them. Kaya po tayo mananalangin para sa mga nakatayo. At praise God sa ating balete. We're actively praying for our leaders, our church leaders and the leaders of the land. Why? Dahil ini-appointed ng Panginoon. Ang Lord pa rin ang pumili para sila imaluklok sa pwesto. Amen kayo ba? Amen. Hallelujah. Yun, naniwala. Praise God. Okay. And when nung gagamitin na ng Panginoon si Saul, he was given a new heart. So kapag pala ikaw ay gagamitin na ng Panginoon, you will be given a new heart. And ang si Haring Saul, he was acclaimed. Siya pinroclaim na. Sa next verses in chapter 10, inanoint na si Saul ni Samuel with oil, and after that, siya pinatawag yung buong congregation o yung buong tribe of the nation of Israel o yung 12 tribes. At doon, he is from, pinakita si Saul ay galing sa tribo ni Benjamin, na siya yung pinakamaliit. Siya yung pinroklama, this is your king. Sabi ni Samuel, ito na yung anointed na binigay ng Panginoon na hari sa inyo. At lahat ay nagdiwang. Karamihan sa mga tao nagdiwang. Sabi pa nga, long live the king. Pero, hindi lahat. Nagdiwang sila dahil yung kagustuhan ng puso nila na magkaroon ng hari ay napagbigyan. Pero hindi lahat naniwala. Meron mga sabi ng Bible in verse 27, but there were some scoundrels who complained, how can this man save us? And they scorned him and refused to bring him gifts. Meron mga tao pa rin kumbasyon. Parang tayo din may naproklama na pero laging hindi susuporta. Bakit? Duda. Laging may duda. Kaya ba niyan? Kaya ba tayo pamanuan yan? Kaya ba tayo iligtas niyan? Amen ka po. Lagi may pagdududa sa puso ng tao. Hindi lahat sa iyo ay susuporta. Okay. And Saul was given a new heart at doon na siya simulang gamitin ng Panginoon. In all His glory, si Saul ay binigyan din ng Panginoon ng mga katagumpayan under his, the Israeli nation was given mga victories din sa pamumuno ni Saul. At isa sa kinaharap ni Haring Saul
ay yung mga Ammonita o yung mga Ammonites in the leadership of King Nahash. You can see this in chapter 11. Ang sabi doon, nung in-anoint si Saul at na-acclaim si Saul, merong simultaneous na nagaganap na oppression within the land of Reuben and Gad. Yung mga tao doon ay ino-oppress o pinapahirapan ng mga Ammonita under the leadership of King Nahash. At ang ginagawa pa sa kanila, dinudukot yung mata. Dinudukot yung mga ng mga Israelita. At meron lamang 7,000 na nakatakas. At yung 7,000 nakatakas doon, nag-reside sa Jabesh Gilead, which is out in the east side of the Jordan River. Pero, hinahabol pa rin ng mga Ammonita, yung mga nakatakas na yun. At gusto rin nilang dukutin yung mata. Sabi ng mga Israelita, teka muna, magawa na lang tayong treaty, sige, magpapaalipin na lang kami sa inyo, huwag niyo lang dukutin yung mga mata namin. Pero hindi pumayag si Nahash. Sabi niya, sige, mag-send kayo ng messengers. Hindi natin kung merong mag-re-rescue sa inyo o merong tagapagligtas na sa inyo. Mag-re-rescue o mag-save sa inyo. And after nung everyone in the land of Israel was given this message, at nakarating yung message kay Haring Saul, Israel, walang ka-experience si Saul. Wala siyang experience sa combat, wala siyang experience in strategizing, but when the Holy Spirit come upon Saul, he was given with this divine anger. Ang sabi ng Bible, then the Spirit of God came powerfully upon Saul, and he became very angry. Si Saul ay nagalit. Biruin mo nga naman, yung mga kababayan mo ay gustong i-oppress, gustong alipinin. Hindi lang yun. Gusto pang dukutin yung mata. May significance itong pagdukot ng mata sa mga Israelita eh. Ano yun po natin? The first purpose of having a new heart is to dwelling place of the Holy Spirit. Binigyan ng bagong puso sa Saul for it to be a dwelling place of the Holy Spirit. Dumating ang tinatagpo si Saul ng Banal na Espiritu nung siya may bagong puso na. And it resulted to divine anger. Siya inagalit sa mga nag-o-oppress sa bayan ng Israel. In Samuel, mababasa po natin sa 1 Samuel chapter 11 verse 6. And yung divine anger na yun, it resulted Saul to unite the people of Israel. Siya ang ginawa niya ay, habang siya ay narinig yung balita, he was plowing the field, siya ay nag-aararo. So Saul pala isang farmer din, hindi lang siya king, but he was also a farmer. And nung narinig niya yung balita na yun, he was very angry and kinatay niya yung kanyang ox na ginagamit pang araro, and he sent out parts of the ox to different parts of the land sa bawat sulok ng Israel. Ang sabi niya doon, kung sino man sa inyo ang hindi sumama sa akin sa gera laban sa mga Ammonites, ito ang mangyayari sa mga oxen ninyo. So there was a threat. And then the kingdom was united. The nation of Israel sent out 300,000 armed soldiers, and the land of Judah given 330,000 soldiers in all. At yun nga, after that, yung mga pinabalik niya na yung mga messengers from Jabesh Gilead, kung saan naroon yung mga nakatakas ng mga Israelita. At nung nakarating sa kanila yung balita, ang sabi ni Saul sa mga sending messenger, meron magliligtas, may tagapagligtas na darating para sa inyo. And with that said, yung mga tao sa nakarinig ng rescue, they were filled with joy. Sila nagkaroon ng kaligayahan. So, it is the new heart that is filled with joy nung sila nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay, there were two times in this chapter that these people were filled with joy. Nung una, nung sila nakarinig ng balita na may tagapagligtas na darating. And they were also filled with joy in verse 14 of chapter 11 when the rescue was done. Nung sila ay nailigtas na, nung nagkaroon ng katagumpayan, ang army na dala-dala ni Saul. Okay, how can we relate this today? Tayo ano ba yung nakaka-oppress sa mga people of God today? Ito ba'y
ito po ba'y, let's sige, dali natin sa issue of today na very relatable. Flood control. Ang daming galit dahil wala pa nakukulong. Pero hindi naman yung mga tao na yun yung mga instrumento lang yung mga tao na yun. But there's something in them. There's the wicked heart in them, filled with sin, that is oppressing the people of our nation. And yung puso nila dahil hindi naligid sa kaalaman natin dahil yung laman ng puso nila ay puro kasama din ay greed. And the love for money is the root of all evil. Let's just say in short na ang tao ay ino-oppress na kasalanan. Tayo ay being oppressed by sins. And it is a power. At yung power na yun ay babalik at siya ay hanggat hindi na-overcome, hindi natin na papanagumpayan, siya ay babalik-balik na alipinin ka. Not only that, but it will give you yung stain, yung mark. Meron tayong mga kaibigan na nakalaya sa mga kasalanan, nakalaya sa kasalanan, pero bumabalik-balik. Still, they have the guilt and the shame. Meron, hindi pala bumabalik-balik. The memory comes back to them. Meron mga, para bang sa preso, na pag-usapan namin din ng mga bala sa Bible study, na yung mga nasa preso, na minarkahan sila. May mga, pag sinabing may tato, ang notion, galing sa preso yan. Yung kanilang mga tato na yun, is a reminder of where they came from, of their condemnation nung sila ay nakulong. Parang ganun din yung panahon ng mga Amonita ay gustong kunin yung mata ng mga Israelita eh. It signifies that na hindi lang namin ipapahirapan. Mamarkahan pa namin kayo sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga mata nyo na kayong mga alipin namin. And it will remain. Yung pagkakatanggal ng mata ng mga tao ngayon, it is a mark of their oppression and that it's a mark of their enslavement to the Ammonites who oppressed them. And today, ganoon din sa atin, yung memory ng sin o yung pagkakaalala, yung mga memorya ng mga naaalala natin sa mga ginawa natin kasalanan, it comes back to us that ito yung nagbibigay sa atin ng shame o nagbibigay sa atin ng kahihiyan na yun ang ginagawa ng enemy. He will remind you of your past sins because ito yung mga stain na naiwan sa iyo nung ginagawa yung kasalanan na yan. So, twice, gaya na sabi ko kanina, twice na mga tao within Israel were filled with joy. First time, when they heard the good news that there is a Savior to come. And the second time, when they were, the rescue has been done. At sa atin ngayon, sa ating mga tao, dahil tayo ino-oppress ng sin, may good news din eh. We rejoice on the good news that there is a Savior that came. 2,000 years ago, Jesus Christ overcome death. Overcome the power of sin. Nangyari na po yun. Binabalita na sa atin, alam na po natin lahat yun. Ano ito'y nangyari na, ang kailangan nilang itanggapin. So for us to be filled with joy, sabi ni David, restore to me the joy of my salvation. So joy comes from a place, from the thought that you know God. Then you know that God has rescued you from what? From death, from sin, and from the power of it. Kaya hindi ka nababalik, wala nang condemnation sa lahat ng mga nanampalataya sa Panginoong Kristo. Wala nang sting ang death, wala nang sting ang kasalanan. Not only that, ang sabi ng Bible, sabi ng Psalms, you have been washed as clean as wool when your sins are red as scarlet. Ibig sabihin, hindi ka lang basta tinanggal sa iyo yung kasalanan, hinugasan ka. Hinugasan ka sa kasalanan mo. Na wala ng remainder, walang kahit na counting stain ang nandoon dahil sa tubo ng Panginoong Kristo na tunigis. Palakpakan natin si Lord. And there's another purpose why we were given this new heart is to reflect God's attributes, which is ang Panginoon natin ay mawain at mabiyaya. Ang Panginoong Diyos ay may dalawang bagay tayo na binigay sa atin na hindi natin may babalik, which is mercy and grace. Ang grace, alam niyo po ba yung grace? Alam niyo ang biyaya? I-describe ko sa inyo. Ang biyaya ay isang bagay na hindi mo deserve pero binigay sa iyo. Pero ang mercy ay yung deserve mo na pero hindi binigay sa iyo. Kasi let's put that into illustration.
So, nabangga ko tong bahay nila Mami Pes, basag na rin ano, basag itong sliding door. Dahil sa biyaya ni Mami Pes, dahil sa biyaya ni Pastor Jobs at ni Mami Pes, nung nabangga ko at nawasak ko yung sliding door na yan, tinanong pa ako, DJ, okay ka lang ba? O ito ang 10,000 pagpagawa mo ng bumper mo. That's grace. Hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Deserve ko po ba na ako'y bigyan ng reward for that, o bigyan ako ng pakonsuelo dahil nawasak ko yun? Hindi. You don't deserve that. I don't deserve it. Ang kailangan sa akin, ihabla ako. Kailangan akong ipanagutin sa gano'n nagawa akong kasalanan. At ang mercy naman is something that you don't deserve. You deserve, pero hindi binigay sa'yo. Deserve kong makulong dahil doon. Pero hindi binigay yung, I was not condemned of what I did. Imbes, binigyan ako ng awa ni Mami Bess at ni Pastor Jobs. Naawa ka sa iyo. Sige, bigyan lang kita ng ano. Okay, isipin mo, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 28. Ganun din ang mga Panginoon sa akin. Sa Ephesians chapter 4, verse 28. Anyone speaking? Oo, diyan ka lang. Gusto ng Lord ay palagi tayong honest. Honest naman tayong lahat. Amen? Sino ang honest? Raise your hands. At para kakunti. Diyan ka lang. So, ang Lord gusto ay palaging honest tayo. Nag-work hard para sa mga bagay na gusto natin. Diba? Pero good news. Sabi dito, happy with good things. Love smiles when people are honest, kind, and fair. At ikaw naman, kung anong gumaling kay Jesus, nasa iyo. At kung anong kasalanan nasa iyo, pagkakap ni Jesus. Kaya si Jesus yung tumanggap na natin ng kasalanan. Kapag tayo natapos. Dito ka na lang. Love smiles when people are honest, kind, and fair. If your friends tell you, Ito yung good news, ito that yung there's gospel, ito yung something good news of that you are, salvation. love says, Mag-iingay kasi siya. Ay ano, dito ka na lang. Ha? Chapter 7. Chapter 7. Ulit ko kanina sa Saul, hindi naman lahat ay, long live the king, mabuhay ang hari, hindi lahat. Napakaraming, may mga scoundrels na tinawag sa Bible, o mga scoffers na, totoo ba, ililigtas kami ng taong yan? Niyang taong na yan, ililigtas ako? At ang nararapat doon sa mga taong yun, yung kabatayan, sabi sa chapter 12, Then the people exclaimed to Samuel, Now where are those men who said, Why should Saul rule over us? Bring them here, we will kill them all. Patayin na natin lahat ng nagduda sa'yo. Ikaw ay hari, pinagdudahan ka. Patayin na natin yung mga yan. But, ang response sa Saul, no one will be executed today. For today, the Lord has rescued Israel. Kapag ka ikaw niligtas, nakaranas ka lang ng kaligtasan sa Panginoon, we are not the one condemning other people. Tayo yung magiging maawain din. We are supposed to reflect God's mercy and grace towards those people na hindi pa alam ang Panginoon, hindi pa kilala ang salvation ng Panginoon. Amen ka po? Yeah. And that joy, yung joy sa atin, ang sabi na, may narinig akong man of God na sabi niya, ang pag-ibig ng Panginoon, perfected lang sa isang Kristiyano kapag ka nai-share niya ng gospel, kapag ka siya ay hindi na masaya, isa na lang iligtas. Amen? Pinuno ka ng Panginoon ng joy, hindi pinuno ka ng Panginoon ng kaligayahan, ng kaligtasan, dahil sa kaligtasan, hindi para sa sarili mo. Ito ay nag-uumapaw dapat sa iyo. What fills your heart overflows in your mouth. Kung ikay pinuno ng Panginoon ng kaligayahan, it's about time na mag-umapaw na sa bibig mo yan. Go, evangelize, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. And as you do these things, the Holy Spirit will be with you, even at the end of the age. Habang tayo bumahayo, I can see people here na kilala ko po yung mga tao dito sa atin na perfected ang love ng Panginoon. Why? Walang pagod sa paglilingkod, walang pagod sa paghayo, walang pagod sa pag-share ng gospel. And I praise God for all those people sa perfected love ng Panginoon sa kanila.
Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga tao. And that is what God wants us to do. Na tayo ay mag-mature in that level na hindi na tayo masaya na tayo lang ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang tayo nakakaalam ng ginawa ng Panginoong Diyos. Hindi lang tayo nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. And I praise God sa ating mga, kay Eliza, si Isha, and may nag-invite ng isang kaibigan, praise God, welcome kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon, mahal na mahal ka ni Eliza, kaya siya sinama dito. Because she wants you to introduce to a loving God who saved our souls. Amen? Hallelujah. Malinaw ka po? May naiintindihan ka po? Yes. Okay, praise God. Another thing ang purpose of a new heart is to reflect God's attributes towards others. That's point number 3. Point number 4. For us to know God, love Him, and serve Him in the way that pleases Him. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. In the original, ito po kasi ng ating translation ito ay galing from a Greek text. As a Greek text, ang sabi doon, ang puso, ang Greek word for the heart is cardia. Pakiulit nga po, pasabi nga po, 1, 2, 3, go! Cardia. Cardia. It's the fountain seat of our thoughts, our passions, our desires, our affections, our purposes, and our endeavors. It's as if Jesus is telling us, love the Lord your God with all your thoughts, with all your passions, with all your desires, with all your appetites, with all your affections, purposes, endeavors. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso dahil doon nagmumula lahat ng motibo mo. Ang puso ay seat of our emotion, seat of our thoughts rather. Dito bumubuka lahat ng ating mga motive sa buhay. At kita ng Panginoon, sabi ng Bible, nung ihanan si King David, at sabi, pinakita ni Samuel, ito na ba yung pogi, ito yung panganay, ito yung matangkad, ito yung patipuno. Hindi yan. Meron pang isang tao dyan, may isang panganak si Obed. Ang sabi, si Jesse rather. May isa pa dyan, sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa appearance. Ang tinitingnan ko yung puso. At kita ng Panginoon ang puso ni David, kaya he was anointed the new king of Israel. At sabi rin sa Bible, hindi mo na rin kung yung pagmamahal mo sa Panginoon, nakikita niya sa puso mo, ganoon din yung kasalanan mo. Hindi mo na kailangan makiapid sa iba. Hindi mo na kailangan makipagrelasyon sa asawa ng iba para makondem sa kasalanan. Yung puso mo, yung tumingin ka pa lang sa asawa ng iba, o sa pag-aari ng iba, you have committed adultery in your hearts. Kapag naman ikaw kasala ka na, you have committed murder in your hearts. Talagang sa puso nakatingin ng Panginoon, nakita naman niya lahat. And before anything we say, Psalm 139 verse 4 says, Psalm 139 says, you know what I am going to say. This is David speaking. You know what I am going to say, even before I say it, O Lord. Bago ko pa sabihin, alam mo na. Why? Sabi kasi sa verse 1, O Lord, you have examined my heart. Nakita mo na, nasiyasat mo na yung puso ko. Kaya yung lumabas sa bibig ko, alam mo na bago ko pa sabihin. Amen? And it's not just only in the way we speak or how we speak it or the words we speak. I believe that the Lord, yung our actions, yung ating ginagawa, kita rin ng Panginoon. Kapag hindi gumawa ng mabuti, kung sa palagay mo, gumawa ka ng mabuti dahil I want to glorify God. Pero kita rin ng Lord kung gusto mo mag-glorify yung sarili mo. At meron na naman narinig sa isang mind of God, lahat ng rewards, lahat ng mga ginawa mong kabutihan sa lupa, na may rewards, mari-reward na lang siya because you did it out of love. Amen? Out of love of the Lord. Ay, palakpakan natin ang Lord. Okay. Hallelujah. Okay. Application. The new God-given heart, which will reflect His attributes, filled with joy, and aligned with His will, is a precious and pure gift to us. But like any other pure things, it is subjected to contamination and corruption. David, a man after God's own heart, fell into adultery. Saul, even with a new heart, disobeyed God. That is why God has commanded us to guard our hearts and to check what enters and being stored into it. Sabi ng Bible, ang puso rin natin ay treasury, o it's like a treasure chest.
siya ay, pag binuksan mo ang treasure chest, o isang, hindi, katawal sasabihin, baul. Baul. Bubuksan mo yung baul, wala pa siyang laman. Pero, it's an empty chest. Yung mga ikaw ang nagpupuno doon. At ang sabi ng Bible, to guard your hearts against impurities. These are what the Lord has said. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Ang sabi, yung mga salita ko, na napakinggan mo, i-store mo o ilagay mo. It's as if, tinanggap mo dito, nung tinanggap mo sa tenga mo, narinig ng tenga mo, binuksan mo yung treasure heart ng puso mo, and you store it. And what overflows into your mouth, what overflows in your heart. Kung ano lang lumalabas sa bibig mo ay pumupuno sa puso mo. Kung ikaw ay nagpuno ng salita ng Panginoon sa mga Bible studies, sa ating church services, o within sa devotion by yourself, you're filling your mind, your ears with God's Word. At in time na pag-testingan na, anong lalabas? Ito yung mga narinig mo lang na kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Another application, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Yan. Very clear to how to guard. Ito yung purpose. You guard your hearts. How? By being free from perversity and corrupt talks. Huwag kang chismoso. If there is a bad report, if there is something na hindi confirmed, na inaalala akong sabi natin dito sa Bible study, if I'm not mistaken, si Mami Bes na nagsabi, na narinig ko sa kanya na ituro sa atin. 4 na bagay. If this thought ay nakapasok sa 4 na pintuan niya ito, qualification, sabihin mo. Sabihin mo ito if it's true. Sabihin mo ito if it's right. Sabihin mo ito if it's necessary. At sabihin mo ito kapag it's kind. Kung sasabihin mo ito totoo, sasabihin mo ay kabutihan, kung sasabihin mo ay kind, true, at kailangan, necessary, ano pa pamabas yun? Isa po? Kind, true, necessary. 3 doors. Kapag pumasok sa qualification na yun, kung, say for example, meron akong kailangan sabihin sa kaibigan ko ito. Pero ito ba ito totoo? Ito ba yung confirmed information? Okay, pasok. Check. Ito ba yung makakabuti? Ito ba yung hindi makakasakit? Check. Ito ba yung kailangan kong sabihin? If it goes into that 3 doors of qualification, sabihin mo. Pero if one is left out, kung hindi naman totoo, pero mabuti, huwag mo na sabihin, hindi naman totoo eh. Kung ito naman ay kailangan, pero hindi, kung ito ay mabuti, pero hindi naman totoo, nasabi ko na. Kung ito naman ay totoo, pero hindi naman makakabuti, huwag mo na sabihin. Makakasakit. Amen ka po. Yes. Keep your mouth from perversity. Perversity means turning away from God. Ito yung mga bagay na malayo sa Panginoon. Kung ito hindi papunta sa Panginoon, yung sasabihin mo, huwag mo na sabihin. Keep your mouth free from these things. And corrupt talks far from your lips. Corrupt talks. Di chismis niya. This is pertaining to bad reports, pertaining to unconfirmed na mga bagay na makakasira. Napansin nyo, how to guard our hearts, ang reminder ng Panginoon, involving ang lips at involving ang tenga. Sige nga, tingnan nyo nga po yung mga tenga ninyo. Kung kalahati, di ba parang ganito yung magiging, if you will take out your ears at pagsasamahin mo yung dalawa, it will form a heart, right? Yes. Hindi naman po siguro aksidente. Na yung tenga natin, pagka binuo, ay yung puso ang kalalabasan. At hindi na aksidente. Na kapag i-spell mo ang puso, you spell heart, ear is in the middle. Why? Because the Lord knows. The Lord knows these things. That you guard your ears so you can guard your hearts. Amen? Huwag na tayong sismoso. Huwag na tayong mag-entertain ng mga bad reports. Mag-entertain ng mga bagay na hindi totoo, na hindi makakabuti, at hindi kailangan malaman. Amen ka po? Amen. I'm preaching tonight. Hallelujah. Praise God. Another application, don't worry about anything. Instead, tell God about everything
Ask and pray, give thanks to Him. Then God's peace will watch over your hearts and your minds because you belong to Christ Jesus. God's peace can never be completely understood. Or, sabi ibang translation, sinabi, the peace that transcends all understanding. Hindi maunawaan ng tao. Huwag na natin isipang-isipin pa, hindi nga maunawaan eh, because this is godly peace that came from Jesus. Ito naman yung we guard our hearts against, kasi ang ating puso nga, hindi lang naman tayo pinuno ng kabutihan ng Panginoon, pinuno rin tayo ng joy na galing sa Panginoon. And this joy, pwedeng manakaw, pwedeng mag-fade. The joy of salvation is not, it's eternal. Pero minsan nakakalimutan natin, why? Because of the worries of this world. Say for example, isang estudyante, nanalangin na gusto ko makapasa sa board exam. Pinagbigyan ng Panginoon, answered prayer, nakapasa sa board exam. Tuwa-tuwa, joyous na joyous. Pero nagkaroon na, napalta ng anxiety. Magkakatrabaho pa ba ako? Pagkatapos lang ng ilang linggo pa, nag-alala na hindi magkakatrabaho, i-board pasa. What I'm telling is this, yung joy na tinatanggap natin sa Panginoon, pwedeng maagaw o manakaw ng worries of this world. Amen? Kaya, every time binigyan sa atin ng Panginoon sa mga taong anxious o yung mga may kakilala kayong may anxiety, isang gamot, attitude of gratitude. Yun ang remedyo sa mga pusong anxious. For God's glory, may-share ko po sa inyo na ako ay isang seafarer in my past profession. At doon, sa biyaya ng Panginoon, may mga nakilala ako mga kapwa ko Pilipino. At biruin mo itong mga Pilipino ito ay mga nag-prosper sa kanilang sa aming ginagawa. Ako ay tumigil na, pero pinrosper ako ng Panginoon sa ibang bagay. But, itong mga conference ko, itong mga kaibigan ko ito, even ang sweldo nila ay sobrang lalaki na. At ang kanilang allotment para sa pamilya, sila ay well off na. Nakapag-provide na for the family, a house, a car, but still, may anxiousness sa kanila. Meron tumawag sa akin, DJ, pwede ka ba makausap? Sige bro, anong problema? Anong may paglilingkod sa'yo? DJ, palis na ako kinabukasan. Nandito na ako sa hotel sa Manila. Pero ang puso ko, ako ay torn. Ako ay anxious. Yung anak ko, may iwanan ko. Yung aking asawa, may iwanan ko na naman. For 8 months ang aming kontrata nun eh. 8 months yung trabaho, 2 months yung time ko dito nagbabakasyon. Sabi niya, ako ay nade-depress, ako ay na-anxious. Bakit naman? Parang iba na yung priority ko, ganyan. Okay, James. Ang pangalan niya si James from Cebu. Sige James, nakita ko na yung sitwasyon mo, nailan niya sa akin. Umiiyak yun. Ang laking tao nun, pero umiiyak sa akin sa telepono. Why? Because of my anxious heart. Nawala yung joy. Nanakaw yung joy. Sabi niya sa akin, DJ, bago ako sumampa dito, ako ay construction worker. Ako ay, ang tawag dito? Tsamba, biso, na ako narito sa Sindabar ko, na kami magkasama pa lang. Tsambang-tsamba ako dito. Wala nga akong board exam, hindi ako pasa. Pero dito ako ngayon. Tapos, ako ay na-promote twice sa isang contract. Pero mo promote ng yung iba nga, hindi na po promote sa tatlong kontrata o higit pa. Pero siya, because of God's favor, siya ay nakabigyan ng 2 promotion within 1 contract. At narating niya na yung pinakamataas na pwedeng abutin ng hindi official. Ibig sabihin, kami po kasi mga assistant electrical engineers. Yung mga may license for marine high voltage, sila yung nasa mga opisyal ng barko. Pero nagbot niya yung pinakamataas na assistant. Siya full-fledged assistant electrical engineer. Okay. Sabi niya sa akin, DJ, ako yung shoes. Ito ay yung kami nag-uusap na. Okay, James. Tayo ay may wisdom ang Lord eh. Ang sabi ng Lord, ito yung binigay sa akin ng Lord na word. Philippians 4:6-7. Don't worry about anything, instead pray about everything and thank God for all that He has done. Kayo inananalangin ang ikaw ay anxious dahil may iwanan ng pamilya. Pero, hindi mo na nakakita yung mga dapat mo ipagpasalamat. Hindi ka nagtatampo, hindi ka anxious dahil sa mga bagay na hindi pa niya binibigay. Ikaw ay anxious dahil hindi ka pa nagpasalamat sa mga bagay na dumating. Amen? Biruin mo, napakaraming pabor na dapat niya ipagpasalamat. I-remind ko sa kanya, di ba James? Sabi mo, tsamba na nandiyan ka. Di ba James, at ikaw ay full-fledged na. Di ba James, ito na yung nabili mo para sa pamilya mo. Di ba James, ito na yung na-provide mo para sa family mo.
Have you been thankful for those things? Naging grateful ka na ba? Pinagpasalamat mo na ba sa Panginoon itong mga bagay nito? Faithfully enough, nung na-remind siya ng mga bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon, anxiety ay nawala sa kanyang puso. Oo nga, no? Na-remind siya, oo nga, no? Dami na pala ginawa sa kanya ng Lord. At sa biyaya ng Panginoon, nung after namin nga may conversation, yung kanyang puso na anxious, napalitan ng puso grateful. Kaya nawalan na restore ang joy ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. So, bigyan tayo ng Panginoon ng command na pray. Always commune with God through prayer, through your devotion. Paano mo maririnig ang sinasabi ng Panginoon? Hindi mo naman nabuklat ang Bible mo. Paano maririnig ang sinabi ng Panginoon? Panay naman iba naman ang pinapakinggan mo. Panay ang pakinig mo ng mga K-pop, hindi mga songs of praises ng Panginoon. Amen ka? Yun ang pumugyan. Yun ang pumupuno sa tenga mo eh. Nung pumapasok sa tenga mo, hindi yun ang pumapasok sa puso mo. Yun ang pumupuno sa puso mo. So, we ask and pray and give thanks to everything that He has done sa buhay natin. Para hindi manakaw, hindi maagaw ang joy na tinanggap. Hallelujah. And, now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, honorable, right, pure, lovely, admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Ayusin natin yung, hindi pala, i-rewire natin ang ating mga isip. I-focus natin yung ating mga isip o yung ating mga attention sa mga bagay na totoo, sa mga bagay na honorable, sa mga bagay tama. Ito na yung sinabi ni mga best kanina eh. Ito na yung apat yung tatlong door na qualification kung para masabi mo isang bagay. Excellent, lovely, admirable. And when you see these adjectives, there is one perfect example, there is one perfect model for these things. Who is? Jesus Christ. Because He is the most true, He is the most honorable, He is pure, He is lovely, He is admirable, He is excellent, and He is the only one worthy of praise. Jesus Christ is the perfect example of these things. So, we fix our thoughts on Jesus. Amen? Hallelujah. Kasi, kapag ikaw ay pinupuno ng Panginoon, you're focusing on these things, walang puwang sa puso at sa isip mo yung mga bagay na ng former heart na meron ka. These things will creep, evil thoughts, it's all around us. Ang mundong ito ay cursed, yung mundong ito ay broken. And this world is filled with these things. Evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. Ang daming example sa paligid na pwede natin kopyahin, na pwedeng mag-creeping sa atin. But, ang command niya ay mag-focus ka sa mga bagay na honorable. In Philippians 4:8, sa mga bagay na worthy of praise, that are excellent. Doon ka mag-focus. You rewire our minds to focus on these things. So, the things of the former heart, o yung wicked heart na meron tayo, na sinabi ng Panginoong Jesus, it will not creep in unto us. So, we guard our hearts by focusing on things in Philippians 4:8. Hallelujah. And last but not the least, keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Philippians 4:9. Tayo tumanggap, tayo nakakita, tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Tayo busog na busog sa Bible study, busog na busog sa mga handa nila Mami Bes, physically. And spiritually, yung mga pinapakain sa atin ng ating mga pastor na tumatayo rito. And even sa church, punong-puno na tayo ng katuruan. But walang application. Pasabi nga sa katabi ko, practice din, partner. Put into practice all you have learned. Dito sa ating Bible study, natutunan mo sa church, natutunan mo sa mga life group. Baka walang application tayo spiritually obese na. Punong-puno lang tayo, masama hindi na exercise. Yung mga bagay na tinanggap natin, galing sa katuruan ng Panginoon. Amen ka po? So these are the things, to sum it up, here are the things na to keep us, to guard our hearts. Okay. Keep God's words in your hearts, avoid perverse conversations, ask and pray and give thanks. Fix your thoughts. Practice all that we have learned. These are the things na magagawa natin para yung old heart natin, yung bagong puso ng Panginoon, para tayo kasing pasyente. Di ba, tinanggal nga tayo para tayong
nagkaroon ng heart surgery, open heart surgery. Tinanggal yung heart transplant rather. Tinanggal yung puso at binilda ng panibago. At yung puso na yung delicate. Tayo ay para mga pasyente na iniingatan natin ito na ma-infection. Ano? Sino ba si Ate Ida? Tita Ida nurse, ano po? Tama po ba dapat laging protektado yung mga open wounds nga ba tawag doon? Kasi for infection, ito na yung mga infection, yung mga evil thoughts, yung mga impure thoughts na galing sa dati mong puso na nasa mundong ito. We guard our hearts because it is subjected to contaminants of this world. Hallelujah. Praise the Lord. To sum it all up, the new heart given to us is just like the one Jesus has. It is filled with love, compassion, grace, and mercy, and is supposed to reflect His Christ-like attributes to other people. It is filled with these things so that it will overflow in us through the way we talk, through our actions, and because God's law is written in this heart, it leads us to obey the decrees and turn away from the sins that breaks it. Lastly, this new heart is necessary for us to receive fully, with rejoicing, the good news of the message of salvation that comes from the Lord Jesus, and that the new heart will lead you to know God, love Him more, and serve Him in the ways that truly pleases Him. We have a duty to guard our brand new hearts against every impure and perverse thoughts that will contaminate it with evil things that the old one was filled with. Ask, pray, and give thanks to God daily. Remain in His words. Avoid corrupt conversation. Practice what we have learned and fix our thoughts on what is true, honorable, right, pure, good, admirable, lovely, excellent, and worthy of praise. We focus our hearts and minds to Jesus because He is the highest standard of all these things. Hallelujah. Can we invite everyone to stand up? Tayo pupuri sa Panginoon. Praise God for a new heart who's given to us. Tayo tumanggap na eh. Alam mo, sa bawat isang hari ito, matagal na tayong tumanggap ng panibagong puso galing sa Panginoon. The old heart is filled with evil thoughts, impure thoughts. It is a former thing. Tayo binigyan na ng Panginoon ng panibago. So we can be right with Him. We can worship Him na ng tama. His Holy Spirit will lead us to worship Him, to do whatever pleases Him sa buhay ng bawat isa. Then we sing this song, is the heart of worship. Hallelujah, Jesus. Music praise, all is stretched away. Just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the ways it took you. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
Jesus. We praise you, Holy Spirit. Lord, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, by the power of your Holy Spirit, Panginoon, we humble ourselves under your presence. Panginoon, kami nagsusumamo sa iyo, ipapakumbaba. Lord, cleanse us of this sins, Panginoon, nag-keep pa sa amin new heart na binigay mo. Thank you, Lord, for your merciful and just para kami patawarin sa lahat ng mga bagay na ito. And I pray, Panginoon, sa bawat isa, binigyan mo ng panibagong puso. Fill it with joy. Align it with your will, Panginoon ko. Help us, Panginoon, to do things that pleases you alone. Tanggalin, Panginoon, sa amin yung self-gratification, yung self-glorification. If we have done things na kami yung motive na puso namin ay kami mapapurihan, patawad, Panginoon ko. Lord, sa iyo lamang ang dapat puri pa salamat. Forgive us of these things, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa iyo because we are intended to be, kami intended pa sa fires of hell, O God, for judgment. But Lord, you are merciful and just. Yung puso mo na nag-radiate ng mga bagay nito, Panginoon, kaya kami nagkaroon ng kaligtasan. And thank you, O God, for taking away the sins sa buhay namin. You've said na ito yung nilayo mo as far as the east is from the west. Ilan may hindi na may babalik sa amin. And you also remove not just the sins, but the power and the stains that it brings, Panginoon. Salamat for making us holy. Thank you, God, for making us right. Thank you, O God, for the finished work of Jesus Christ. By grace, O God, we are saved through our faith. Thank you, Jesus. And Lord, help us to guard our hearts. Gawin mo, Panginoon, sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano makipagtumingin sa iyo araw-araw. Yung panalangin, Panginoon, yung asking and praying with thanksgiving. Let it not be a burden to everyone, Panginoon. We have joy in being in your presence, O God. And Lord, I pray for everyone na narito sa aming Bible study. I pray that kami lumalayo sa mga perverse talk. Binabago mo yung buhay, Panginoon. Dahil sa bagong puso, yung bagong puso na pinabinigyan mo pinuno mo ng panibagong desire. Yung desire na magawa lamang yung mga bagay na nakakapagpangiti sa'yo. I pray, O God, sa bawat isa, magkaroon ng desire to dwell in your presence more, to hunger in your words, to thirst for the living water, O God. And Lord, these things will penetrate and fill our hearts. At ito lamang, Panginoon, na pumuno at lumabas sa aming mga bibig. And let us be, para kami, Panginoon, buwan na magraradiate ng iyong liwanag sa ibang tao. Lord, your love is perfected, the evidence of your love perfected within us as when we evangelize, when we disciple people. Kapag kami naglilingkod na sa iyo, Panginoon, our servitude, O God, reflects our gratitude. Yung aming pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ay yung aming paglilingkod sa iyo, resulta ng aming pagpapasalamat sa iyo. Help us to do these things, O God. And Lord, as we do these things, habang ginagawa namin yung mga bagay na gusto mo, you are with us even at the end of the age. Perfect your love, Panginoon. Yung mga kulang pa, Panginoon. Lord, pag umapawi mo, Panginoon, sa puso nila yung kaligayahan. If we are taking for granted, O God, yung news of our salvation, Lord, sorry, but Panginoon, patawarin po kami, patawarin po ang bawat isa if we're taking for granted. And Lord, help us your love to be perfected in us, kaya kami makakagawa ng mga bagay na makakapag-glorify sa iyo. And I pray, O God, sa bawat sa narito, ay yung puso ay maingatan, O God. Ikaw lamang, Panginoon, yung may kakayanan para ingatan ito. And you will give us, Panginoon, that godly desires to guard this heart against impure and perverse thoughts in Jesus' name. At lagi lamang, Panginoon, kami nananalangin sa iyo, kami sumasamba sa iyo, at sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamatas na papuri, pasalamat pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah.